kung yung pinsan ko lang, Mm. kapatid ko lang, 'di ba, ang mayroong anak na may autism, yung mga anak ko ba, magkakaroon pa rin ng mga anak na so ibig sabihin siya, yung mga anak niya, kulos neurotypical, pero may kamag-anak siya na with autism, no? So, yung bang anak niya magkakaroon din ng ano, may possibility rin magkaroon ng anak na nasa spectrum. Meron po, Ma'am Dang. Opo. Meron pa rin pong risk. Opo. That's why po in our practice, no, Mm, again, I'm not a geneticist, no, but mm, we always include po, okay, yung tinatawag natin na pedigree chart, okay? Ang pedigree chart po, no, sa kaalaman po ng lahat, ito mm, po yung tinetrace natin, no, via history taking. Yung, kaya po kung napansinin nyo, matagal din yung consultation sa amin. Kasi mm, tinatanong po namin, no, meron bang lahi, no? Meron bang sa pamilya, not necessarily po lahi, no? Meron po ba mm, sa pamilya ay na-diagnose ng autism? Meron po mm. bang, kung hindi man po na-diagnose, dahil dati, Ma'am Dang, wala namang ganon. Hindi po ba? Oo. Mm, Dati po wala namang mga ganito na ma-label. Alright? So, correct. kasama po sa tanong namin yung may similar presentation ba? Na mayroon kayong natatandaan sa pamilya. And usually we include po no yung third degree generation kasi nga po yung Mm, risk of having it or yung heritability ay sadyang nandoon. But again, it's not an absolute po ano kasi yung iba kagaya po ng nabanggit ko kanina, spontaneous lang naman nagkakaroon. Although once kasi Ma'am Dang na may na-identify tayo na merong isa sa pamilya natin na may autism, yung risk po natin of having another one in the family is a little bit higher than yung oo, wala. oo.